So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? Tama nga to, no? Nag-angat-angatan na naman si Sarah. Alam niyo, si Sarah po sumagot kay Claire. Tayo wala namang problema sumagot eh. Di ba? Pero nga lang sana ayusin niya. Kasi po, lalo po lumalabas na boba ni Sara Duterte sa mga sagot niya. O, saan nagsimula? O, pag-usapan natin. O, kasi nga po, no? Nung si Sarah po pumunta sa Kuwait, si Sarah po nagreklamo sa edukasyon. Sabi niya, no, Pinas, kulelan sa edukasyon, napako sa gamit na papel, lapis, sabi ni Sarah. Sinabi niya po ito sa Kuwait. Alam niyo, dito palang bullshit na to, no? Kasi, in the first place, ba't ka magreklamo kung sa simula pa lang, nung naging Deputy Secretary ka, wala ka namang ginawa. Mabigat ka pa. Oh. So ngayon, tingnan nyo ha. So syempre dahil nga po dyan sa sinabi ni Sarah sa Kuwait, sumagot si Claire. No? So, sabi pala dito, sabi pala ni Sarah. Oh. Aniya, moderno ng edukasyon sa ibang bansa. Samantalang, nananatili pa rin sa papel at lapis ang Pilipinas. Saan pa niya, robotics at coding na ang pinag-aralan ng mga bata sa ibang bansa. At sa edad na 3 hanggang 4 na taong gulang ay marunong nang magbasa. Oh. Di ba si Sarah naging Deputy Secretary? Nagawa niya ba itong gusto niya? Di ba hindi naman? At tandaan po natin, no, pinakamalaking budget po na nakukuha taon-taon, DepEd. O DepEd po. Oh. So dahil nga po dyan sa ginawa nga po ni Sarah, no, sagot ni Claire. Oh. Sabi ni Claire, VP Duterte as DepEd Chief, a complete failure. Oh, sabi nga po ni Claire Castro. Di ba dito pala kasartalo na si Sarah eh. Ito po yung hindi po matanggap ng mga bobong mga DDS eh. Putang gusto niya maging presidente si Sarah, DepEd niya hindi niya naayos. Hindi niya na nga inayos. Di ba? Sisiraan niya pa ngayon. Tingnan mo nag-Deputy Secretary. Di ba? Hindi na nga inayos yung edukasyon. Iniwan niya pa. Puta ninakawan niya pa. Sang ka pa. Ngayon, sinisiraan niya pa. Gaga talaga no? Pinabayaan, iniwan, ninakawan, siniraan niya pa ngayon. Tangina no, sama ng ugali no? Gago talaga to, no? O sabi niya dito, Malacanang on Wednesday fired back at Vice President Sara Duterte after she claimed the Philippines is being left behind in education, saying her criticisms only highlight her own shortcomings during her 2-year stint as Secretary of the Department of Education. O, di ba? So, sabi niya dito, sabi ni Claire Castro, binigyan po siya ng pagkakataon, pinagkatiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging Deputy Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat magtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Diba? Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon. Nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging Deputy Secretary ay a complete failure. Tama, may point. Diba? May point si Claire. Itong mga tangang DDS, hindi nila matanggap to eh. Diba? So ngayon may update. May update ngayon, syempre. Hindi ko naman ito i-content na walang update. Si Sarah sumagot. Sumagot si Sarah. Tanganan to, no? Baho siguro yung putok nito, no? Si Sarah siguro lakas ng putok nito, no? Tignan nyo, O, sagot ni Sarah. So, sabi nga po ni Claire Castro, no failure ka bilang Deputy Secretary. Wala kang kapat na magreklamo. Yung reklamo mo ngayon, ibig sabihin, no shortcomings mo yun. Nung ikaw yung umahawak ng DepEd. So, tingnan nyo sabi ni Sarah ito. Tingnan mo. Oh, wait. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation na sinabi niya magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya gusto ko bang lumipat
sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Tingnan nyo yung sagot ni Sara, kinukonsider nga ni BBM na wag ako mag-resign. Di ba? Humingi pa nga siya ng tulong sa akin. No? Gusto pa nga ako ilipat ni BBM sa ibang ahensya. Ayun ba, ibig sabihin ba nun, failure ako? Oo. kasi, ang dapat na sagot mo dito, anong nagawa mo sa DepEd? Hindi ko alam kung naging gusto ng presidente sa'yo. Tanga ka talaga. Huwag ka ng ina ka, tanga mo. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Alam nyo, napakababaw ng logic na putang inang to no? Kasi, in the first place, mga kababayan, kaya ka kinukonsider na presidente, kasi nga, makasama kayo ng eleksyon. Unit team nga kayo So, sinong simira ng unit team? Kayo. Diba? Siya kayo may gusto ng palitan si Martin Romualdez ni Gloria Kaya nga, doon nagsimula nga po yung tambalos-dos Tsaka yung away nila ni Martin Bobo! So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila. Hindi mo alam saan nagagaling. Bobo ka talaga kasi hindi mo alam. Tingnan nyo tama ba yung sagot niya, mga kababayan? Ang tanong ko sa inyo, tama ba yung sagot niya? Nang sagot ni Sara Duterte, hindi nga tinanggap ni Presidente yung resignation ko. Kinoconsider niya pa akong ilipat sa ibang ahensya. Gusto niya pa nga akong tumulong sa eleksyon. So ayun ba? Sapat ba na dahilan yun para sabihin na hindi po failure si Sara? Dapat kasi, kung talagang hindi ka failure, Sara, ang una mong sinabi, anong nagawa mo sa DepEd? Ayun ang ibibida mo. Yung ginawa mo, hindi yung sinabi ng ibang tao. Bobo! Bobo ka talaga. Nangyaya ka. Kayo mga dides ang tatangan ninyo. Ganyan klase gusto nyo maging presidente? Puta, pag ito, anong klase, no? Anong gagawin nito pag ito naging presidente? Parang ginawa niya sa DepEd. Anong ginawa niya sa DepEd? Tingnan nyo, Tingnan nyo, baka nakalimutan kasi natin to. Tingnan nyo to. Ayan, 2023. Sabi ni Sara, aminado si VP Duterte na dahil wala siyang education background, ang tanging nagawa niya para sa matatag curriculum ay magpukpok ng mga tao para matiyak na magagawa nila ang kanilang trabaho. Di ba? With no education background, Duterte admits relying on DepEd experts for curriculum update. Wala kang alam Umamin ka na wala kang alam Na inasa mo lang doon sa mga in-appoint mo yung DepEd. Tapos sasabihin mo, may nagawa ka? Pag ito naging presidente mga kababayan, ganun din po gagawin yan. Si utos lang po yan. Puta DepEd yun, hindi mo naayos Gusto mo pa mag-presidente. Pero mga ka-streetways, iba po naalala ko kay Sara. Iba po. Hindi po ganun ang naalala ko kay Sara. Ang naalala ko po kay Sara ito. Sara led DepEd build just 3% of classroom target. Ang naalala ko po kay Sara ito. Nagrereklamo si Sara Duterte na bakit papel at lapis lang daw po yung ginagamit ng mga estudyante. Ikaw nga, buha ka ng ina ka Puta trabaho mismo hindi mo nagawa 3% lang po ng classroom yung nagawa ni Sara sa target. So, ilang piraso yon? Tingnan nyo Ang pinapatarget mo kay Sara, 6,379 na classroom. Ganun po yung budget na binigay kay Sara. Yan Ito yung budget. Yung budget na yan, magpagawa ka ng classroom ng 6,379. Ano nagawa ni Sara? Ilan nagawa ni Sara? 192. Puta nagreklamo ka ng lapis at papel, classroom nga, hindi mo napagawa.
Bobo talaga, no? Tanga talaga niya, no? O yung laptop issues niyan, di ba? May laptop issues pa yan. Sabi daw i3. Pero ang dumating Celeron. O di ba? Hindi, yung booklet sa laptop, ito yung na-hostage ng warehouse. Isa pa yun, di ba? Hindi nakapagbayad yung DepEd sa bayad sa warehouse. Ang ginawa po ng mga warehouse, binenta po yung laman po ng warehouse na pamamayari ng DepEd para mag-continue po yung operation. Ano lang yan to, no? Tanga no? Oh. Tangin na. Nagreklamo siya, papel at lapis lang ginagamit ng estudyante. Classroom nga, puta, 6,000 yung kailangan, 192 lang yung napagawa mo. Anong ginawa mo? May budget naman. Ayun ang masakit ng kababayan Di ba? Kung walang budget, maintindihan natin. Kung walang budget, baka walang budget kasi kaya hindi napagawa yung classroom. Pero in the first place, mga kababayan, hindi po siya bibigyan ng ganyang klaseng target kung walang budget. Iba yung naalala ko po kay Sarah, ito pa. Ito malupit. Ito 2023 ito. Si Sarah Par, DepEd Secretary nito. DepEd failed to remit 3 billion GSIS premium loans amortization. So, dito nga po, 3 billion pesos po yung nakaltas po sa mga teacher nung DepEd. Nung DepEd si Sarah. Well, yung kaltas, natural po yun kasi meron GSIS, meron PhilHealth. Ang problema po ni Sarah noong 2023, hindi po ni-remit. Hindi po ni-remit, mga kababayan. Puto nagreklamo ka na papel at lapis lang yung gamit, pero yung kinaltas naman sa mga teacher, hindi mo ni-remit. Diba, so tama si Claire Castro. Yung nireklamo mo ngayon, epekto yan ng yung shortcomings nung vice presidente ka, tsaka nung DepEd secretary ka. Tama, di ba? Yung nireklamo ni Sara Duterte ngayon, ito po ang epekto ng kanyang shortcomings nung siya po yung DepEd secretary. Hindi, akala nyo tapos na, meron pa yan. Ito pa, malupit. Yung go student. Bobo, di ba? Puta, sinisingil ng mga private school yung DepEd dahil po sa voucher. Pero ang totoo, wala naman estudyante. So, go student nga. At ito pinakamalupit. COA to DepEd return 12.3 billion misuse budget. May misuse budget pa siya, 12.3 billion. Tapos ngayon, ang maririnig natin sagot ni Sarah, muli, kinakonsider nga ni BBM na wag ako mag-resign. Bobo! Sarili niya kinalaban niya, Takero. Bobo talaga, no? Di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Pumasabi nyo nga po dito, sa sagot nga po ni Sarah kay Atty. Claire Castro. Nakakabilib ba yung sagot niya? Bumilib ba kayo doon? Baka kayo bumilib kayo doon. Ako, ewan ko na sa inyo. So, yan mga kababayan, no? So, kayo po, no? Pumasabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Sarah. Yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo. Sana mamayang gabi. Sana mamaya may live stream ulit tayo. Kasi itong live stream naman to, mild lang to mild pa lang yan. So, thank you mga kababayan. No? Thank you po. Ilo po kay Miss Au.